Mga kadribol, mukhang isang napakalaking dagok na naman ang maaaring kaharapin ng Gilas Pilipinas. Paano kung sabihin ko sa inyo na posibleng hindi na naman makalaro si Kai Sotto sa pinakamahalagang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers this August? At kung mangyayari nga ito, gaano kalaki ang magiging epekto nito laban kontra sa Jordan at Iran? Tara, pag-usapan natin yan. Habang papalapit ang FIBA World Cup Asian Qualifiers, unti-unti nang lumilinaw ang mga manlalarong hindi makakasama sa Gilas lineup. Una nang kinumpirma na hindi makapaglalaro si QMB matapos sumailalim sa hernia surgery at hindi pa siya magiging handa bago magsimula ang window this August. Kasunod naman ito ay ang balitang wala na rin si Mike Phillips dahil dadalo siya bilang isa sa mga best man sa kasal ng kanyang kapatid na si Ben Phillips sa Ohio. Pero sa lahat ng maaaring mawala sa lineup ng Gilas, iisa ang pangalan na pinakababahala ng mga fans, Kai Sotto. Ayon sa isang source na malapit sa sitwasyon, gusto ng Gilas na makalaro si Kai at gusto rin mismo ni Kai na isuot muli ang Pilipinas jersey. Ngunit may mga schedule at commitments na maaaring pumigil sa kanya upang makasama sa window 4. Hindi rin itinatago ni Gilas head coach Tim Cone kung gaano kahalaga ang presensya ng 7'3" center. Ayon kay Coach Tim, umaasa pa rin silang makakasama si Kai dahil napakahalaga ng dalawang laban na ito. Sa katunayan, inamin niyang parang do or die na ang window na ito pagdating sa kanilang tsansa na makapasok pa sa FIBA World Cup sa Qatar. Totoo naman, hindi biro ang mga makakalaban ng Gilas. Jordan at Iran ang mga naghihintay, dalawang kupunang kilala sa kanilang matitibay na frontline at pisikal na laro. Kung wala si Kai Sotto, malaking kawalan ito sa rim protection, rebounding at inside scoring ng Pilipinas. Pero bakit nga ba tila mas mahirap makumbinsi si Kai na makalaro ngayon? Simple lang, nasa isang napakahalagang yugto siya ng kanyang basketball career. Patuloy niyang hinahabol ang kanyang pangarap na makarating sa NBA. Sa pagkakataong ito, ang magiging tulay ay ang US NCAA kung saan hinihintay niya ang desisyon tungkol sa kanilang eligibility waiver. Kapag naaprubahan ito, magkakaroon siya ng pagkakataong makalaro sa college basketball sa Amerika habang maaari ring kumita ng malaking halaga sa NIL o Name, Image, and Likeness deals. Bukod pa rito, magiging mas malapit siya sa radar ng mga NBA scouts. Hindi lang yon, sa personal niyang buhay, bagong kasal si Kai at malapit na rin siya maging ama. Kaya mas malinaw na napakaraming responsibilidad at desisyon ang kailangan niyang timbangin. Bilang mga Pilipino, gusto nating makita si Kai Sotto na maglaro muli sa Gilas Pilipinas at sa bawat pagkakataon na meron tayong laban. Pero bilang basketball fans, naiintindihan din natin minsan na kailangang piliin ng isang atleta ang pinakamahalagang hakbang para sa kanyang kinabukasan. Kung sakaling hindi siya makalaro, tiyak na kailangang mas umangat ang laro ni Junmar, AJ Edu, Justin Brownlee at iba pang miyembro ng Gilas upang punan ng malaking puwang na iiwan ni Kai. Hindi magiging madali ang laban, pero kilala ang Gilas sa puso, tibay at pagiging palaban. Kayo mga kadribol, ano sa tingin nyo? Mas dapat bang unahin ni Kai Sotto ang kanyang NBA dream at NCAA opportunity? O kailangan ba niyang isantabi muna ito para tulungan ang Gilas Pilipinas sa napakahalagang qualifying window na ito? I-comment nyo na ang inyong opinion sa baba.